Sabi nila, hindi ka raw tunay na nagmamahal kung hindi ka pa nasasaktan. Hindi mo daw kasi mahahanap ang tunay na kaligayahan kung matatakot kang sumugal at masaktan. Dear Mama Mia, love is a choice. Yan ang sabi ng karamihan. Ito din ang natutunan ko nang magmahal ako ng isang lalaking bagamat hiwalay na sa kanyang asawa, ngunit nakatali pa rin. Oo, Mama Mia. Nakipagrelasyon ako sa isang lalaking kasal na. Mama Mia, 3 buwan na po silang hiwalay nung pumasok ako sa eksena. Kaya lang, syempre, kahit saan pa nating anggulo tignan, mananatili pa rin ang katotohanan na kasal pa rin siya sa ibang babae. Sa totoo lang ay hindi ko inakala na kaya ko palang pumasok sa ganitong klase ng relasyon. Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Faith. Pinalaki ako ng aking mga magulang para maging isang konserbatibong babae. Bata pa lamang ay namulat na ako sa kaibahan ng lalaki at babae. Pati na din sa mga bagay na maaaring mangyari kapag ang isang lalaki at ang isang babae ay maiiwan nang silang dalawa lang sa isang pribadong lugar. Maaga din pong ipinaunawa sa akin ng aking mga magulang ang bagay na tanging mag-asawa lang ang pwedeng gumawa. Ang pagtatalik. Paulit-ulit din pong sinasabi sa amin ng mga magulang namin noon na kapag dumating ang araw na papasok na kami sa isang relasyon, ay dapat siguraduhin namin na wala kaming masasaktan at masasagasaan. Dapat siguraduhin namin na ang taong aming mamahalin ay walang sabit. Dahil daw sa isa sa mga 10 utos ng Diyos ay ang huwag makiapid sa asawa ng iba. Mama Mia, kaya ganun na lang ang pagpapalaki sa amin dahil both ng parents namin ay alagad po ng simbahan. Kaya bata pa lamang ay sinanay na kami sa pagsisimba tuwing linggo. Bata pa lang din ay sinanay na kami na magbasa ng Biblia. Sa totoo lang, Mama Mia, ay may mga oras na hindi ko talaga maintindihan noon kung bakit iba yung estilo ng mga magulang namin sa ibang mga magulang. Yung mga kaklase ko kasi ay aral, laro at pahinga lang ang ginagawa. Hindi sila pinipilit o inuobliga ng mga magulang nila na magsimba, lalo na ang magbasa ng Biblia. Nung nagdalaga na nga ako, Mama Mia, ay doon ko napagtanto na tama nga sina Mama at Papa. Dahil may mga nakilala at naging kaklase ako na high school pa lamang ay pumasok na sa pakikipagrelasyon at pakikipagtalik. Naririnig ko nga minsan na sobrang proud pa sila dahil naibigay na daw nila sa boyfriend nila ang kanilang virginity. May iba pa nga na sinasabi na yun daw ang hinihingi sa kanila ng kanilang mga boyfriends bilang patunayan ang pagmamahal daw nila sa mga ito. Ewan ko ba, Mama Mia, pero parang may mali. Mali ang dating sa akin na sex ang ginagawang katibayan para patunayan ang isang pagmamahal. Wala na bang iba na pwedeng magpatunay na mahal mo talaga ang isang lalaki bukod sa pakikipagtalik? Pero syempre, Mama Mia, dahil opinyon ko lang naman yun, ay pinili ko na lang sarilinin. Ayoko din kasi na matawag na weirdo at ipokrito. Para kasi sa mga kaidaran ko, Mama Mia, ay normal lang ang pagtatalik. Normal lang ang pagkakaroon ng karelasyon. Ika nga nila, collect and then select. Paano mo raw malalaman
kung compatible kayo sa lahat ng bagay kung hindi mo susubukan. Maging nga ang pagtugon sa tawag ng laman. Mama Mia, ang buong akala ko noon ay mananatili akong matatag sa aking paninindigan. Pero iba pala talaga, Mama Mia, kapag naging teenager ka na. Umaabot kasi sa punto na kahit matibay naman ang pundasyon ng aking paniniwala at ng pundasyon ng aming pamilya, ay hindi ko talaga maiwasan, Mama Mia, na magtanong sa sarili ko kung bakit ako lang ang naiiba. Mahirap po kapag ikaw ang naiiba sa inyong lahat. Hanggang sa pumasok sa isip ko ang kagustuhan, Mama Mia, na makasabay sa trip at kasiyahan ng aking mga kaibigan at kaidaran. Mama Mia, sa kagustuhan kong maging in at makasabay sa kanila ay pinili ko ring pumasok sa pakikipagrelasyon. Kahit ang totoo, Mama Mia, ay bawal pa sa akin yon. Nung umpisa nga ay medyo naaasiwa pa ako. Hindi kasi ako sanay na makipag-usap sa ibang lalaki bukod sa aking kapamilya. Pero nung tumagal ay nasasanay na rin ako. Mama Mia, para lang wag akong ma-out of place sa mga kaidaran ko, ay natuto akong magsinungaling sa mga magulang ko. Sa totoo lang ay sobrang hirap, lalo pa at hindi naman naputol yung nakaugalian namin tulad na lang ng pagsisimba tuwing linggo. Alam mo ba yung pakiramdam, Mama Mia, na nagsisimba ka nga, pero alam mo sa sarili mo na araw-araw ka rin namang nagsisinungaling? Nadala kasi ako sa tinatawag nating peer pressure. Kaya nga, Mama Mia, nung sinabi ng boyfriend kong si Dan na baka pwede na kaming magtalik, ay walang pag-aalinlangan na pumayag agad ako. Gusto ko kasi, Mama Mia, na ako naman ang magkwento sa mga kaibigan ko. Gusto ko kasi na matuwa sila sa akin, na sa wakas ay may sarili na akong kwento ng pagkakaroon ng karanasan pagdating sa pakikipag-sex. Ang buong akala ko nga ay kaya ko. Kaya kong panindigan ang pagpayag ko sa pakikipag-sex sa boyfriend kong si Dan. Pero nung inumpisahan na niya akong halikan sa labi, ay para bang napuno ng takot ang buong katawan ko. Mabuti na lang talaga dahil nung pinigilan ko siya, ay tumigil din naman siya, Mama Mia. Dali-dali akong lumabas noon sa kwarto niya. Sakto kasi nung araw na yun na walang ibang tao sa bahay nila, kaya dun niya ako dinala. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi. Basta lakad at takbo ang ginawa ko nung mga oras na yon. Kahit na hindi naman natuloy ang nangyari sa amin, ay hindi pa rin humuhupa ang takot at kaba na nararamdaman ko. Umiiyak din ako pagdating ko sa bahay. Mama Mia, ang nangyaring yun sa akin ay hindi kailanman nalaman ng aking mga magulang hanggang ngayon. At pagkatapos ng pangyayaring yun ay hiniwalayan ako ni Dan. Ayaw daw niya sa babaeng hindi alam kung ano ang gusto. Ayaw daw niya sa babaeng pa-hard to get, ipokrita at nagbabait-baitan. Ayaw niya sa babaeng paasa. Aaminin ko, Mama Mia, na nasaktan din naman ako sa hiwalayan namin ni Dan. Minahal ko rin naman kasi siya, lalo na nung malaman ko na matapos pa ang 1 linggo, Mama Mia, ay nagkaroon na agad siya ng bagong girlfriend. At syempre, pinili niya yung babaeng hindi katulad ko. Pinili niya yung babaeng papayag sa sex na gusto niya. Mama Mia, ako ay pinili ko na lang ding iwasan ang mga common friends naming dalawa ni Dan. Para kasing ang awkward na same pa din ang circle of friends namin kahit na nagkahiwalay na kaming dalawa. Mabuti na nga lang at ilang buwan na din ay gagraduate na kami ng high school. Mama Mia, nung mag-college ako ay ipinangako ko sa sarili ko na tsaka na ako papasok sa relasyon
kapag handa na akong ibigay ang lahat-lahat sa akin. At nangyari yon nung kalagitnaan ng aking second year sa college. Nakilala ko si Leon, Mama Mia. Siya po ay ahead sa akin ng 1 taon. Same kami ng course na kinukuha at nakilala ko siya dahil sa isang common friend. Nung una, Mama Mia, ay medyo nayayabangan pa ako sa kanya. Siguro dahil kasali siya sa varsity team. Ang nasa isip ko kasi dati, Mama Mia, na kapag nasa varsity ang isang lalaki, ay automatic na hambog at playboy na ito. Kaya nga nung magtanong siya kung pwede niya ba akong ligawan, ay agad akong tumanggi. Buong akala ko nga ay hindi na siya mangungulit sa akin dahil alam ko naman na maraming babae sa campus na nagkakandara pa para maging girlfriend niya. Pero nagkamali ako, Mama Mia, dahil ginamit pa niya ang mga kaibigan ko upang mapalapit siya ng husto sa akin. Kahit ilang beses ko siyang inayawan, ay hindi siya tumitigil sa kanyang panliligaw. Kahit ilang beses kong sinabing huwag niyang ituloy ang panliligaw niya, ay naging makulit siya, Mama Mia. Ilang buwan din ang tinagal ng kanyang panliligaw sa akin bago ako nakapagdesisyon na sagutin na si Leon. Mama Mia, this time, ginawa ko kung ano ang tama. Dinala ko si Leon sa bahay namin at pinakilala ko sa aking mga magulang bilang aking manliligaw. Sobrang kaba ko nga noon. Buti na lang talaga at tanggap at boto naman sila kay Leon. Nabalitaan din kasi nila na hindi lang siya sikat na varsity player, kundi isa rin siyang dean's lister sa aming university. Oo, Mama Mia, mukhang all-in-one package na itong si Leon. Isang matalinong estudyante ang boyfriend ko. Kaya nga, naging maganda rin ang impluwensya niya sa akin. Lalo kong ginalingan sa school at sa tulong na rin niya ay nagiging mataas na ang mga markang nakukuha ko. Bilib na bilib ako sa kanya, Mama Mia, dahil hindi tulad ng ibang lalaki, ay hindi kailanman nag-open up sa akin si Leon ng usapan tungkol sa sex. Sa totoo kasi, Mama Mia, nung sinagot ko siya, ay alam ko na sa sarili ko na handa na ako anumang oras na hilingin niya sa akin ang bagay na hindi ko naibigay noon kay Dan. Handa na akong ibigay ang sarili ko sa kanya sa oras na hilingin niya. Mama Mia, ibinigay ko kay Leon ang aking virginity sa aming first anniversary. Yon ang iniregalo ko sa boyfriend ko. At simula nga nang may nangyari sa aming dalawa, ay mas naging sweet at close pa kami sa isa't isa. Hanggang sa makagraduate na si Leon at makahanap na ng trabaho. Mama Mia, ang buong akala ko talaga noon ay si Leon na ang aking happily ever after. Na kami na talaga hanggang sa dulo. Nung nag-apply pa kasi siya ng trabaho, Mama Mia, ang dami niyang sinabing plano sa akin. Mga plano na kasali ako. Mga plano para sa future naming dalawa. Pero sad to say, Mama Mia, kahit isa sa mga planong yun ay wala namang natupad. Bigla na lang kasi siyang naging cold sa akin. Nung una ay nawawalan lang siya ng time kasi nga busy raw siya sa trabaho niya. Marami pa kasi raw siyang pinag-aaralan sa trabaho. At naniwala naman ako sa kanya, Mama Mia. Naiintindihan ko ang sinasabi niya. Alam ko kasi na nangangapa pa siya dahil unang beses yun na magkakaroon siya ng trabaho. Hindi ako nag-demand ng kahit ano sa kanya. At lagi ko lang pinaparamdam na nandito lang ako at sumusuporta sa kanya, Mama Mia. Kung dati ay walang araw na hindi kami nagkikita, simula noong magkaroon ng trabaho si Leon,
ay swerte na kung makalabas kami ng 2 beses sa isang linggo. Nung tumagal ay naging once a week na lang ang date namin. Naging once a month hanggang sa tuluyan na rin siyang nawalan ng oras sa akin. Mama Mia, ang mas masakit pa ay hiniwalayan ako ni Leon, hindi sa personal, kundi sa pamamagitan lamang ng isang text message. Oo, Mama Mia, isang text lang. Doon niya sinabi sa akin ang lahat. Mama Mia, nung nakapagtrabaho raw siya, ay doon niya nakita ang mas malaking mundo. Mundo na ang akala niya noon ay hindi totoo. Doon niya na-realize na may mga bagay pa siyang gustong abutin. May mga pangarap pa siya na gustong marating. Mga pangarap na hindi na ako kasama. At doon din daw ay may nakilala siyang babae. Isang babae, Mama Mia, na ang buong akala niya ay hindi na maipaparamdam sa kanyang pakiramdam nung una niya itong makita. Napatigil daw ang kanyang mundo nung magkakilala sila ng babaeng yon. Alam kong OA pakinggan pero para akong sinaksak ng napakaraming beses dahil sa ginawa niya sa akin. Hindi nga ako nakatiis, Mama Mia. Hindi ako nakontento sa isang text message niya kaya pinuntahan ko siya. Sakto naman at nakita ko siyang palabas na ng opisina nila. Akala ko nga ay iiwasan niya ako. Pero hindi dahil niyaya niya akong mag-usap kaming dalawa ng masinsinan. Mama Mia, sinabi niya sa akin na wala pa naman daw siyang ibang girlfriend. Pero balak daw niyang ligawan yung babaeng tinutukoy niya sa text niya. Gusto daw niyang maging malinis kaya nga tinapos muna niya yung sa aming dalawa bago siya magsisimulang manligaw doon sa babae. Mama Mia, sabi pa niya, what we had was simply amazing. Pero may mga bagay daw talaga na maganda lang sa simula at hindi naman kailangang magtagal. May mga bagay talaga na matatapos ng hindi natin inaasahan. Pinilit naman daw niya, Mama Mia, na piliin akong mahalin. Pero nung makilala niya si girl, ay doon niya raw napagtanto na hindi raw talaga ako ang babae para sa kanya. Mahal naman daw niya ako, pero mas mahal niya yung babaeng yon. Wala daw mali sa akin. Sadyang hindi lang daw kami para sa isa't isa. Masakit, Mama Mia. Sobrang sakit ng naging paghihiwalay naming dalawa. Mama Mia, almost 4 years ang relasyon naming dalawa ni Leon. Kaya nga hindi ko akalain, Mama Mia, na magtatapos lang kami sa ganon. Na ipagpapalit niya lang ako sa isang babaeng bago niya lang nakilala. Pero sa kabila ng sakit ay ipinagpatuloy ko pa rin ang aking mga pangarap at ang aking buhay. Patuloy pa rin ako sa aking pag-aaral. Kahit hirap na hirap akong mag-focus noon, ay ginawa ko pa rin ang lahat ng makakaya ko, Mama Mia, para mag-focus sa eskwela. Ipinagpatuloy ko ang aking nasimulan at sa awa naman ng Diyos ay nakagraduate ako bilang isang cum laude. Sobrang saya ng mga magulang ko. Kitang-kita ko sa mga mata at mukha nila kung gaano sila ka-proud sa akin. Mama Mia, hindi ko din naman sinolo yon. Dahil alam ko naman na malaking bahagi sa aking tagumpay at pagiging cum laude ay si Leon. Kaya kahit may girlfriend na siya ay nag-chat pa rin ako sa kanya upang magpasalamat. Yun lang naman ang ginawa ko, Mama Mia. Hindi na rin ako nag-expect ng reply mula sa kanya. Sapat na sa akin na naipaabot ko sa kanya ang aking malaking pasasalamat sa lahat ng tulong na ginawa niya sa buhay ko. Mama Mia, wala na akong sinayang na panahon pa. Pagka-graduate ko ay agad din akong naghanap ng trabaho. Naging madali naman sa akin ang makakuha ng trabaho
dahil na rin sa naging maganda ang credentials ko sa school. Masaya ang makatrabaho ko, Mama Mia. Kaya kahit medyo pressure dahil first job ko pa, ay nagagawa ko pa rin namang mag-enjoy sa trabaho dahil sa mga kasamahan ko. Mama Mia, sa tuwing tinatanong ako ng mga kasamahan ko tungkol sa love life, ay iisa lang ang tanging sagot ko. Ayoko muna. Masyado kasi akong nasaktan sa huli kong nakarelasyon. Tama naman ang rason na yon, Mama Mia. Dahil sa nangyari sa amin ni Leon, ay naisip kong ayokong magpadalos-dalos. Gusto ko kung sino man ang magiging karelasyon ko, ay siya na ang magiging huli ko. Gusto ko kung sino man ang susunod kay Leon, ay siya na ang magiging asawa ko. Hindi naman naging mahirap sa akin dahil sa trabaho ay nawawala sa aking isipan ang pakikipagrelasyon at ang kilig-kilig na love life. Masyado nga siguro akong nawili sa trabaho ko dahil umabot na ako ng 4 na taon sa work. At kahit ganon, Mama Mia, ay wala kahit isang lalaki akong pinayagang manligaw sa akin. Madalas na nga akong tinutukso ng mga office mates ko na baka tatanda raw akong dalaga. Sa totoo lang, Mama Mia, ay medyo natakot ako sa biro nilang yon. Alam kong walang mali sa pagiging single. Pero para sa akin, Mama Mia, pangarap ko rin na magkaroon ng sarili kong pamilya. Alam ko naman na okay lang ang maging single hanggang sa pagtanda. Pero hindi kasi yon ang gusto ko para sa buhay ko. Kaya naman, Mama Mia, dahil sa paulit-ulit nilang panunukso sa akin tungkol sa pagiging matandang dalaga ko, ay sumubok na akong makipag-date ulit. Medyo nakakailang kasi matagal-tagal na rin nung huli akong nagka-boyfriend. Mama Mia, hindi sa pagmamayabang pero may 2 lalaking laging nagpaparinig sa akin. Kaya naman dahil sa desisyon ko na gusto ko nang magkaroon ng bagong karelasyon, ay pinagbigyan ko silang 2. Nakailang labas na din kami pero wala talaga akong maramdaman na kahit na ano. Kaya nagpasya ko na rin na ipatigil ang mga ito sa panliligaw sa akin. Mama Mia, dumating ang isang malaking oportunidad sa akin na maka-attend ng isang summit. Masaya ako dahil magkakaroon ako ng pagkakataon na makakilala ng ibang tao mula sa iba't ibang lugar. Mama Mia, 2 bagay ang ibinigay sa akin ng summit na yon. Una, ay nagkaroon ako ng pagkakataon na makapasok sa pangarap kong kumpanya. At pangalawa, Mama Mia, ay nakilala ko ang lalaking magbabago sa pananaw ko pagdating sa pag-ibig at pakikipagrelasyon. Matapos ang summit na yon ay narealize ko na hindi yon ang kumpanya na nararapat para sa akin. Kaya nag-resign ako sa trabaho ko, Mama Mia, at pumasok sa kumpanyang dati ko pa gustong-gustong pagtrabahuan. Mama Mia, nakilala ko doon si Peter. Isa siya sa mga boss namin. Gwapo si Peter at misteryoso. Yun ang first impressions ko sa kanya. Bali-balita nga sa opisina namin na medyo stricto si Peter. Pero kahit ganoon ay hindi naman ako nakaramdam ni katiting na takot sa kanya, Mama Mia. Ewan ko ba pero baka imahinasyon ko lang. Kaso Mama Mia, sa tuwing tinitignan ko si Peter ay may nakikita akong kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Nung nagtanong-tanong ako, ay wala raw silang alam dahil hindi naman daw open si Peter tungkol sa kanyang personal life. Hindi nila alam kung may asawa na ba ito o may nobya na. At dahil doon, Mama Mia, ay mas lalong lumaki ang interes ko kay Peter. Kaya ginawa ko ang lahat upang mapansin niya ako. Halos 3 buwan din, Mama Mia, bago niya ako pinansin.
Isang project ng company namin ang naging dahilan upang mas makilala ko pa siya. Mama Mia, doon ko nalaman na hiwalay na pala sa asawa niya si Peter. Bigla na lang daw siyang nilayasan ng kaniyang asawa 6 months ago. Iniwan daw nito ang kanilang nag-iisang anak na babae. Around 3 years old pa nung mga panahon na yun ang anak nila. Mama Mia, ang totoo ay medyo nalungkot ako sa aking nalaman. Kasi ang totoo niyan ay crush ko na si Peter. Sa tingin ko nga ay higit pa sa paghanga ang nararamdaman ko para sa kanya. Ang kaso lang, Mama Mia, kahit alam ko na may asawa na si Peter at kahit alam ko na hiwalay na silang dalawa, ay magiging isang kabit pa rin ako kung sakali mang magkaroon kaming dalawa ng relasyon. Dahil sa mata ng tao at sa mata ng Diyos ay kasal pa rin siya sa asawa niya. Kahit sabihin pa nila na hiwalay na sila, technically, kasal pa rin silang dalawa. Mama Mia, mula noong malaman ko na kasal na pala si Peter, ay ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para maiwasan siya. Ayokong lumalim ang nararamdaman ko para sa kanya. Ang kaso lang ay nahuli na ako nang gawin ko yon. Ramdam ko na talaga noon na mahal ko na si Peter. Kaya naman pinili ko na lang iparamdam sa kanya ang aking pagmamahal. Lagi kong sinasabi sa sarili ko noon, Mama Mia, na hindi naman ako naghahangad ng kapalit. Hindi ako naghahangad na masuklian ni Peter ang nararamdaman kong pagmamahal para sa kanya. Pero ang totoo, yung walang halong kaplastikan, sa loob-loob ko, Mama Mia, ay ipinapanalangin ko na sana dumating ang araw na mahalin din niya ako tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Na sana dumating ang araw kapag naramdaman niyang mahal niya ako, ay tutuldukan na niya ang kasal nilang dalawa ng kaniyang asawa. Yun ang lagi kong daydream, Mama Mia. Natuluyan nang naanal ang kasal ni Peter sa kaniyang asawa at kaming dalawa nang masayang nagsasama. Mama Mia, siguro nga ay sobrang lakas ko sa itaas. Dahil narinig ang panalangin ko. Dumating ang araw na hindi ko inaasahan na magtapat sa akin si Peter ng kanyang nararamdaman. Hindi man direktang I love you, pero parang ganun na rin yun. Nagpapasalamat siya sa lahat ng ginagawa ko para sa kanya at para sa anak niya. Oo, Mama Mia. Nakalimutan ko palang banggitin sa'yo na maging ang anak ni Peter ay inaalagaan ko. Nagkaroon kaming dalawa ni Peter ng mutual understanding mula noon, Mama Mia. At ang isa pang bagay na hindi ko alam kung papaano kong nagawa ay yung pagbibigay ko ng pagkababae ko kay Peter. Kahit na hindi naman niya diretsahang sinabi na kami na at na mahal niya ako at may relasyon na kaming dalawa. May nangyayari na sa amin ni Peter. Minsan nga, Mama Mia, ay doon na rin ako natutulog sa bahay niya. Mama Mia, kahit alam kong mali, alam kong magtataas ng kilay ang ibang tao, pero wala akong naging pakialam sa kanilang reaksyon nung mga panahon na yon. Ang importante sa akin ay napakasaya ng puso ko dahil nagkaroon ako ng instant family. Para kaming mag-asawa ni Peter noon. Nakatira sa iisang bahay, sabay na kumakain at sabay din naming inaalagaan ng anak niya. Lalong sumaya ang puso ko, Mama Mia, nung minsan ay tawagin ako ng anak niya na Mommy. Ngiti lang din ang naging reaction ni Peter sa pagkarinig niya sa pagtawag sa akin ng anak niya. Mama Mia, kahit sobrang saya ng puso ko, kapag ako lang mag-isa ay hindi ko maiwasan na makaramdam ng konting lungkot. Hindi kasi namin pwedeng ipagsigawan sa aming mga katrabaho ang maling relasyon naming dalawa. Ayaw daw niyang husgahan ako ng aming mga katrabaho. May mga nakakaalam na kasi nakasal siya
Kaya naman sa mata ng batas ay kabit pa rin ako. Mama Mia, pumayag din ako na itago namin ang namamagitan sa aming dalawa dahil ayoko na magkaroon kami ng problema. Ang importante lang sa akin noon ay masaya ako kasama si Peter at ang anak niya. Mama Mia, si Ana, ang anak niya ay parang anak na rin kung aking ituring. Si Ana ang nagparamdam sa akin kung gaano kasaya ang maging isang ina. Lagi ko siyang kasama sa tuwing busy si Peter. Hinahayaan na din naman niya akong magdesisyon ng tungkol sa bata. Katulad ng kung anong susuotin o kung anong kakainin ng bata. Masaya ako, Mama Mia, dahil pinagkakatiwalaan niya ako pagdating sa anak niya. Kahit pa nga wala naman talagang kasiguraduhan ang posisyon ko sa buhay ni Ana. Hindi pa kasi namin na pag-uusapan ni Peter ang magiging setup namin kasama ang anak niya. Hindi ko din alam, Mama Mia, kung may balak ba si Peter na mag-file ng annulment ng kasal nila ng kanyang asawa. Sa totoo lang, kahit gustong-gusto kong malaman at gustong-gusto kong isuggest sa kanya, ang bagay na yon ay hindi ko magawa. Dahil takot ako kahit magtanong sa kanya, Mama Mia. Takot ako na baka hindi ko matanggap ang isasagot niya sa akin. Mama Mia, ang sabi ko sa sarili ko, sapat na ang pagmamahal ni Peter sa akin at ang pagsasama naming dalawa kasama si Ana. Sapat na yun at hindi na ako dapat humiling pa ng sobra. Malambing din naman si Peter sa akin. Minsan nga ay tinatawag niya akong love at hindi na sa pangalan ko. Naging magandang sinyales yun sa akin, Mama Mia, dahil ramdam ko talaga na mahal na ako ng lalaking pinakamamahal ko. Mama Mia, naging masaya talaga ang pagsasama namin ni Peter. Sinasali na niya ako sa lahat ng desisyon sa bahay niya. Ang sabi pa niya ay isipin ko raw na bahay ko na rin ang bahay niya. Simula nung sinabi niya yun sa akin ay mas nakampante na ako sa relasyon naming dalawa. Mama Mia, umabot kami ng 2 taon ni Peter. Ibinigay ko lahat-lahat sa akin. Sinugal ko ang lahat, Mama Mia. Sarili ko, pagmamahal at pag-aaruga sa kanila ng anak niya. Maging ang sinasabi ng iba kapag nalalaman nila na may relasyon kami ni Peter ay tinanggap ko, Mama Mia. Mama Mia, hindi perpekto ang relasyon namin ni Peter. Kasi aminin na natin o sa hindi naman ganun kadaling mahalin ang isang lalaking katulad ni Peter. Minsan kasi alam ko na kinukumpara niya ako dun sa dati niyang asawa. Alam ko naman na hindi niya sinasadya, kaya pinapalampas ko na lang, Mama Mia. Masyado na rin kasi akong invested sa pamilya niya, kaya gusto ko na mag-work kaming dalawa. Gusto ko na rin na kami na ni Peter ang maging pang happily ever after. Hindi lang kasi si Peter ang mahal ko, Mama Mia, kundi maging ang anak niyang si Ana ay minahal ko na rin na parang tunay kong anak. Hindi ko namamalayan na ang binubuo kong pamilya kasama si Peter at Ana, Mama Mia, ay unti-unti na palang nawawala. Mama Mia, isang araw ay nagising ako sa isang tawag sa telepono. Si Ana ang tumatawag at nagpapaalam dahil aalis daw sila ng daddy niya. Alam ko naman, Mama Mia, na magbabakasyon lang sila dahil nasabi na yon sa akin ni Peter nung nakaraan. Pero nung nagpapaalam sa akin si Ana, ay para bang iba ang naging dating nito sa akin. May pakiramdam ako, Mama Mia, na hindi ko na muli pang makikita si Ana. Kaya nung maputo lang tawag ay agad kong kinontak si Peter. Sinabi ko sa kanya ang nararamdaman ko. Nagbigay naman siya ng assurance sa akin, Mama Mia, na babalik sila at wag daw akong mag-alala. Pero ewan ko ba, kakaiba talaga ang nararamdaman ko noon. Hindi talaga ako kampante
At kahit sinagot na niya ako ng ganon, ay hindi pa rin ako mapakali. Isang linggo ang dumaan at walang tawag akong natanggap mula kay Peter o kay Ana. Hindi ko na nga naitago ang aking labis-labis na pag-aalala, kaya naman naitanong ko sa aming opisina kung kailan ba babalik si Peter. Mama Mia, doon ay narinig ko ang pinakamasakit na sagot na narinig ko sa tanang buhay ko. Hindi na babalik ang lalaking mahal ko. Hindi na babalik si Peter. Ang sabi nila ay nag-migrate na raw ito sa ibang bansa kasama ang kanyang asawa. Hindi ko matanggap ang sinabi ng HR namin at hindi ko na rin namalayan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Mama Mia, dali-dali akong umalis ng opisina upang puntahan ang bahay nila Peter. Doon ay nadatnan ko ang kasambahay niya. May inabot itong sobre sa akin. Inihabilin daw ito ni Peter na ibigay sa akin oras na pupunta ako doon. Mama Mia, napakadaya ni Peter. Iniwan niya ako sa ere ng ganun-ganun na lang. Alam ko naman na may nararamdaman pa din siya sa asawa niya. Ramdam ko yun. Pero ginawa ko naman ang lahat, Mama Mia. Ginawa ko ang lahat para maibaling ang lahat ng pagmamahal niya sa akin. Ginawa ko ang lahat, Mama Mia, ng paraan na naiisip ko para ako nang mahalin niya. At matapos kong gawin ang lahat ng paraan na yun, ay umaasa ko na ako ang piliin niya at wag na niyang balikan ang asawa niya. Umasa ako na ako ang pipiliin niyang makasama at hindi ang babaeng nang iwan at nanakit sa kanya at sa anak niya. Pero mali ako, Mama Mia. Dahil ang pinili niyang iwan ay walang iba kundi ako. Iniwan niya akong parang tanga na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Doble ang naging sakit noon para sa akin dahil pati si Ana ay nawala rin sa akin. Para akong nawala ng buong pamilya sa paglisa nila sa buhay ko. Hindi ko na din alam kung saan ako magsisimula, Mama Mia. Dahil ang totoo ay pinaikot ko ang buong buhay ko ng ilang buwan sa kanilang dalawang mag-ama. Wala na akong ibang alam gawin noon kundi ang mahalin at ang alagaan silang dalawa. Mama Mia, aaminin ko sa iyo na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin napapatawad ang ginawa sa akin ni Peter. Mas nasasaktan ako dahil hiniwalayan niya ako sa pamamagitan lang ng isang liham. Humingi naman siya ng tawad sa liham niya pero Mama Mia, ang pangit kasi pakiramdam ko, Mama Mia, ay baliwala talaga ako sa kanya. Ang pangit, Mama Mia, dahil pakiramdam ko ay hindi niya talaga ako minahal. Pinaramdam niya sa akin na hindi naman ako importante para harapan niyang hiwalayan o kahit hingan man lang ng tawad ng personal. Bago pa kasi mangyari ang pag-alis nila ay naramdaman ko na ang unti-unti niyang panlalamig sa akin. Kahit may nangyayari pa rin sa amin nung mga araw na yon, kahit bago ang araw na umalis sila, Mama Mia, ramdam ko noon na parang wala na sa tabi ko si Peter. Kahit nagsisex pa rin kami, ramdam ko na hindi ako ang nasa isip niya. Pero binaliwala ko ang lahat ng yon. Hindi ko tinignan ang mga signs at ang mga red flags na nakikita ko. Mama Mia, wala talaga akong kaideya-ideya noon na babalik pala si Peter sa asawa niya. Sa ngayon ay hindi na ako umaasa na makikita ko pa si Peter at si Ana. Hindi ko na rin alam kung gugustuhin ko pa bang magmahal ulit ng iba. Pagod na kasi ang puso ko, Mama Mia. Pagod na akong masaktan. Sa ngayon ay masasabi kong nasa healing stage pa rin ako. Umaasa na darating ang araw na mapapatawad ko rin si Peter, lalong-lalo na ang sarili ko dahil hinayaan ko ang sarili kong magmahal ng isang taong alam kong sa umpisa pa lang ay mali para sa akin.
Lagi kong pinagdadasal, Mama Mia, na sana dumating ang pagkakataon na mapatawad ko na ang sarili ko sa lahat ng pagpapakatangang ginawa ko alang-alang sa sobrang pagmamahal ko para kay Peter. At umaasa rin ako, Mama Mia, na sana ay maayos na ang lahat para kay Ana. Ang batang hindi ko man anak pero minahal ko na parang sariling akin. Mama Mia, hanggang dito na lamang po itong liham ko. Maraming salamat sa pagbabasa mo nito. Maraming salamat nga pala, Mama Mia, dahil nagkaroon ka ng YouTube channel. Ang channel mo ang isa sa mga dahilan kung bakit ako unti-unting nakaka-move on. Ang channel mo ang isa sa mga dahilan kung bakit unti-unti ko nang natatanggap na wala na talaga si Peter sa buhay ko. Nawa, Mama Mia, ay marami pang mga taong makapag-share ng kanilang mga karanasan sa buhay. Umaasa rin ako, Mama Mia, na sa pamamagitan ng pag-share ko sa iyo nitong experience ko, sana ay tuluyan na akong makamove on at tuluyan ko nang mapatawad ang sarili ko. Lubos na gumagalang, Faith. Isang pagpalagay na nating common ang storya na sinasabi ni Faith sa atin. Hindi man ganoon ang klase ng sitwasyon, pero marami sa atin ang nagpapakatanga, marami sa atin ang kinakalimutan ng sarili, marami sa atin ang binabali ang mali at ginagawang tama alang-alang sa sobrang pagmamahal na ating nararamdaman. Marami sa atin ang hindi nakikita o nagbubulag-bulagan sa lahat ng red flags na nakikita natin sa taong mahal natin. Wala namang masama sa pagmamahal. Walang masama kung magmahal ka ng sobra. Ang masama ay yung pati sarili mo ay kinalimutan mo na. Lagi mong tatandaan na mas mahalin mo muna ang sarili mo bago ang iba. Paano ka kasi makakapagbigay ng tamang pagmamahal sa iba kung hindi mo minamahal ng tama ang sarili mo? Hindi pagiging selfish ang pagmamahal sa sarili. Yun ay pagsisigurado na tama ang pagmamahal mo na ibinibigay mo sa iba. Maraming salamat, Faith, sa pag-share mo ng kwento ng buhay mo. Ako rin naman ay umaasa na darating ang araw na mapatawad mo na ang sarili mo at magkaroon ka na ng lakas ng loob para pumasok sa isa pang relasyon. Nagdadasal din ako na kung papasok ka man sa isa pang relasyon, naway siya na talaga ang lalaking itinadhana ng Diyos para sa iyo. Kung ikaw na nakikinig ngayon ay may sariling kwento ng iyong buhay na nais mong i-share, pwede kang mag-email sa akin. Email lang po sa mamamiacdo0317@gmail.com. Huwag niyong kalimutang i-like at i-share ang video na ito at huwag niyo rin kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-click mo ang notification bell para lagi kang updated sa bawat video at storya na ating i-upload dito sa ating channel. Maraming salamat sa iyong oras. Ako po ang inyong Mama Mia. Magandang araw.